5 financial solutions kung gusto mo may peace of mind ka so in terms of your financial situation. Una is, eto, pag may nasira sa bahay, pag nasira yung sasakyan mo, syempre nakaka-stress yun, di ba? Anong financial solution ang dapat meron ka kapag nawala ng trabaho, nagsara yung kumpanya, natanggal sa trabaho, na-fire, na-layoff, na early retire, ano dapat meron ka? Emergency fund. Yun ang financial solution na dapat meron ka in case mangyari yun. Pangalawa, usually ano ba yung nagpapastress din sa atin? Kapag nagkasakit ka, kung ikaw yung nagtatrabaho, kapag may nagkasakit sa pamilya, kung ikaw yung breadwinner, anong solusyon ang dapat meron tayo kung may magkakasakit? Syempre, hindi yan sakop ng emergency fund. Dapat may separate tayo na fund para doon for healthcare. So, importante, pangalawa, na meron tayong healthcare. Pangatlo, ano pa yung nagpapastress sa atin? Pangatlo, kapag dumating ka na sa point ng buhay mo na ayaw mo nang magtrabaho. Wala na yung passion mo sa pagtatrabaho, ayaw mo na ng 9 to 6 job, gusto mo ikaw yung boss, hawak mo yung oras mo. Kung hindi ka nakapagplano para magkaroon ng backup plan, mahihirapan kang mag-resign. Mahihirapan kang umalis sa trabaho. Kaya importante, pangatlong financial solution natin, actually hindi naman siya financial instrument or something, pero solution siya. Kung dumating yung time na ayaw mo na magtrabaho at gusto mo, hawak mo yung oras mo. Dapat meron kang backup plan. Kailangan, ngayon pa lang na nagtatrabaho ka, may active income ka, is meron kang part-time business na sinisimulan. So next, financial solution. Number 4, ano pa ba yung isa sa nagpapastress sa atin? Actually, hindi na natin to mararamdaman kasi wala na tayo. So kapag nawala ang breadwinner at merong mga dependents na nakadepend sa kanya, meron siya mga sinusuportahan na anak, na asawa, na magulang, na kapatid. Kapag nawala yung breadwinner, stress yon para sa pamilya na may iwan. So ano yung solusyon natin in case mawala ang breadwinner? Dapat yung breadwinner, meron siyang life insurance. Panglima, syempre, isa sa magiging problem din natin kapag po tayo ay nag-retire na, pagtanda. Normally, ang nagiging solusyon na mga nauna sa atin na mag-retire, yung mga Gen X, tama ba? Gen X, diba yung nauna sa atin, mga millennials tayo eh. Correct nyo kung tama yung sinasabi ko. Basta yung mga nauna sa atin, before millennials, hindi naman nila kasalanan na hindi sila nakapag-prepare para sa retirement nila. Kasi dati, hindi naman tinuturo yung financial literacy. Actually, doon sa ating generation, mga millennials, tayo yung nag-aayos. Binabago natin yung mga nakagawian before. Hindi natin dapat iasa yung ating retirement sa mga anak, sa mga magiging anak. Dapat tayo ngayon, pinaghahandaan na natin yung ating retirement. Importante pang lima na financial solution is investment. Sa IMG ko natutunan ang tamang pag-build ng financial foundation. Kaya kung gusto mo rin itong matutunan, comment #ipon below para mabigyan kita ng access sa aming free webinar.